Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng gobyerno para maibsan ang matinding epekto ng inaasahang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kabilang ang 4-day work week sa ilang sangay ng gobyerno. Nasa linya ng telepono si Clazel Pardilla para sa detalye. Clazel. Dayan, inihanda na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa para mabawasan ang epekto ng pagsirit sa presyo ng langis. Nakikipag-ugnayan na si Pangulong Marcos sa Kongreso para bigyan ng pansamantalang kapangyarihan ang presidente na bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sakaling pumalo ito sa $80 kada bariles. Kinakausap na rin ni Pangulong Marcos ang Kongreso para amyendahan ang Biofuels Act of 2006. Layo nitong magamit ang mas murang bioethanol para mahila pababa ang presyo ng gasolina. Dayan, inatasan na rin ni Pangulong Marcos na mabilis na ilabas ang fuel subsidy at cash transfer o ayuda para sa mga driver, magsasaka at mangingisda. Ayon sa presidente, sa susunod na linggo, posibleng lumobo ang presyo ng kada litro ng gasolina sa 7 pesos and 48 centavos, 17 pesos and 28 centavos sa diesel at 32 pesos and 35 centavos sa kerosene o gaas. Tiniyak ng presidente na makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at mga LGU upang matiyak na makakarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa pamilihan para matiyak na walang mananamantala. Nakiusap naman si Pangulong Marcos sa mga negosyante at trader na huwag samantalahin ang sitwasyong ito. Nagbabala rin siya na ang hoarding at profiteering ay labag sa batas. Dayan, simula sa Lunes, ika-9 ng Marso ay pansamantala nang ipatutupad ang 4 na araw na work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Pero hindi kabilang dito yung mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na naghahatid ng frontline services. Samantala, hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala rin dayan na ipagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Nasimula na aniya ang paglilikas sa mga Pilipino at siniguro ng presidente na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA, DMW at OWA para mamonitor ang lagay ng mga Pinoy na naiipit ngayon sa gulo sa Middle East. Bagaman hindi anya alam ng pamahalaan kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan at biktima lamang tayo ng epekto ng giyera at hindi kontrolado ang digmaan, gumagawa ng hakbang ang gobyerno para protektahan ang mga Pilipino. Sa huli, dayan nanawagan si Pangulong Marcos na manampalataya sa Diyos, magtulungan at magkaisa. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla.